Magandang araw mga kasabong. Ako po si Doc Mac, ang inyong ka-farm vet. At ngayong araw, pag-uusapan po natin ang tungkol sa pagbabakuna ng mga manok mula sisiw hanggang sa paglaki. Tatalakayin po natin kung para saan ang mga bakuna at kung kailan po ito binibigay. Gusto ko lamang pong ipaalala na hindi po pare-parehas ang vaccination program ng bawat farms. Nakadepende po ito sa kung ano po yung sakit na tumatama po sa inyo at kung ano pong sakit ang laging meron po sa inyong area na hindi po nawawala. Ang mga susunod kong babanggitin ay standard vaccination program or ito po yung kalimitang ginagamit ng bawat farms sa pagbabakuna. Unang-una po dyan ay ang B1B1 plus IB. Binibigay po ito sa edad na 7 days old at pinapatak po ito sa mata or sa ilong ng mga sisiw. Ang pangalawang bakuna na ating babanggitin ay Lasota plus IB. Mas matapang po ito sa unang bakunang binanggit po natin, kaya binibigay po ito sa mas may edad na mga manok sa edad na 14 days pataas. Ang B1B1 plus IB at Lasota plus IB ay parehas po yung protection para sa Newcastle's disease or peste at infectious bronchitis or pisik na hindi po matanggal-tanggal sa ating mga sisiw. Ang mga bakunang ito ay protection po nila para maiwasan po ang mga sakit na pwedeng tumama sa kanila sa murang edad. Ang pangatlong bakuna ay ang Fowlpox vaccine. Ang bakunang ito ay para po sa bulutong. Ang bulutong po ay isang viral infection na tumatama sa ating mga sisiw, kaya naman kailangan natin po silang bakunahan sa paraan ng pagtusok sa kanilang wing web gamit po ang Fowlpox vaccine. Binibigay po ito sa ika-21 days old ng mga sisiw, pero kung mas maaga po kayong tinatamaan ng Fowlpox, pwede po itong sinasabay sa Lasota plus IB sa ika-14 days old po ng ating mga sisiw. Ang pang-apat na bakuna ay ang Gumboro vaccine. Ang Gumboro ay tinatawag din na IBD or infectious bursal disease dahil tumatama po ito sa bursa of Fabricius ng ating mga sisiw. Sinisira niya po ito kaya bumababa po yung immunity ng mga sisiw at tuluyan na pong nasisira kaya nagkakaroon na po ng mga secondary bacterial infection kaya namamatay po ang ating mga sisiw. Ang bakunang ito ay binibigay sa ika-28 days ng ating mga manok. Or di kaya pwede po itong ibigay ng mas maaga kung talagang prevalent po sa ating area or talagang laging tumatama. Usually, yung tinatamaan na po ng Gumboro disease, binibigay na po ito sa week-old na mga sisiw. At inuulitan po ito ng ika-14 days or 21 days para po hindi po mag-recur yung sakit or hindi po tamaan yung ating mga sisiw. Pag tumama po kasi ang Gumboro sa atin, unti-unti pong nangihina yung ating mga sisiw, unti-unti po silang namamatay dahil nga po wala na pong immunity na natitira sa kanilang katawan. Kaya ugaliin po nating magbigay ng Gumboro vaccine pag tumatama na po sa ating area. So ang Gumboro vaccine, pinapatak naman po ito sa bunganga ng ating mga sisiw. Ang panglimang bakuna na napaka-importante ay ang Coryza vaccine. Ang Coryza vaccine ay binibigay usually sa edad na 42 to 48 days. Pero kung maaga po kayong tinatamaan ng pisik at sipon na may kasamang keso sa mata at namumugto yung ating mga mata, maiging ibigay po ito ng mas murang edad sa 32 to 38 days. Mga ganun po. Pwede nyo na pong ibigay ang Coryza vaccine. Tinutusok po ito sa pitso o di kaya naman po sa may batok ng ating mga manok. Magpaturo lang po tayo sa mga technical team para hindi po mamaga yung site ng injection ng bakuna. Napaka-importante po ito para magkaroon ng early protection yung mga sisiw
at pagka baby stag na po sila, hindi po sila basta-basta nagkakasipon kahit magkaroon man ng malalakas na ulan, umambon man dyan, umaraw, or pabago-bago yung panahon. Ang pang-anim na bakuna ay ang Mycoplasma vaccine. Ang Mycoplasma naman po, ito naman yung bakuna laban po sa halak na hindi gumagaling kahit na anong antibiotiko yung ibigay po natin ay nagre-recur pa rin or paulit-ulit pa rin na bumabalik yung halak. So, bacterial infection po ang Mycoplasma infection, pero yung bakunang ibibigay po natin ay killed vaccine po ng Mycoplasma. Ito naman po ay protection po nila para nga po dun sa sakit na halak na hindi gumagaling. Usually, binibigay po ito sa may edad ng mga manok, nasa 60 days to 70 days up. Binibigay na po, nagbabakuna po ulit, tinutusok sa pitso or sa may batok. Depende na po sa technical na pupunta po sa ating farms or kayo po kung alam niyo po yung magbakuna, depende na po yun sa inyo. So, madami pa pong ibang mga bakuna na pwede po nating i-discuss. Pero ito lang po yung mga importanteng pag-uusapan natin or napag-usapan po natin para at least may guide po kayo. Kung may mga katanungan po kayo regarding sa vaccination program, kung ano yung mga binibigay na mga suplemento para mas maganda po yung take ng ating mga bakuna, pwede nyo pong i-comment at sasagutin po natin pagka tayo po ay may oras. So ako po si Doc Mac. Sa mga nakagusto po ng ating video, please like and share at saka mag-subscribe na din po kayo sa ating channel. Maraming salamat po.